Naramdaman mo na ba na may makapangyarihang kamay na biglang gumagabay sa bawat direksyon at desisyon ng iyong buhay? O naranasan mo na ba ang ilang sandali na tila nagkataon lamang upang ituring na produkto lamang ng pagkakataon at panahon? Nasubukan mo na bang unawain ang mga pangyayaring ito, ngunit tila naiiwasan ka nila? Kung gayon, tiyak na kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Sa makatuwid, siguraduhing manood ka hanggang sa huli, habang bubuksan ng Panginoon ang iyong mga mata sa 7 palatandaan na Siya ang humuhubog sa iyong kapalaran. Gayon din, matututunan mo kung paano tumugon sa mga palatandaang ito. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito. Minsan ka na bang nasa isang sangang daan, nalilimutan ang tamang landas? Kinuwestiyon mo ba ang iyong layunin at direksyon, iniisip kung paano tutuparin ang iyong bigay Diyos na layunin o tadhana? Pagkatapos ay bigla, nakaramdam ka ng matinding layunin o direksyon. Nagsisimula kang makaranas ng mga sandali ng kalinawan at pananalig na ginawa ka ng Diyos para sa isang bagay na mas dakila kaysa sa iyong sarili. Ang mga damdaming ito ay hindi lamang nagkataon kundi mga palatandaan na hinuhubog ng Diyos ang iyong kapalaran. At hindi lang iyon ang tanda, marami pa tayong susuriin sa video na ito. Sa mga sandaling ito ng kawalan ng katiyakan, mahalagang kilalanin na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay, humuhubog sa iyong kapalaran at ginagabayan ka patungo sa iyong layunin. Ito ay tiyak na hindi isang panahon upang maging labis na kapanapanabik o maliitin kung ano ang ginagawa ng Diyos. Ngunit isang yugto ng matino na pagmumuni-muni, isang panahon upang mas mapalapit sa iyong may likha. Bago tayo sumisid sa kung paano pinakamahusay na tumugon sa kung ano ang ginagawa ng Diyos, tingnan natin ang higit pang mga palatandaan na nagpapahiwatig na hinuhubog ng Diyos ang iyong kapalaran. Numero 1, Divine Timing. Naranasan mo na ba ang mga sandali kung saan ang mga bagay ay tila nahuhulog ng perpekto, halos parang isang mas mataas na puwersa ang nagpilit sa kanila? Napakatumpak ng tiyempo at lugar na naramdaman mong nakaprogram ito. Ang mga pagkakataong ito ng banal na panahon ay maaaring magpahiwatig na ginagabayan ng Diyos ang iyong landas at hinuhubog ang iyong kapalaran patungo sa isang landas. Maaaring ito ay ang pakikipagkita sa tamang tao sa tamang oras, pagtanggap ng mga hindi inaasahang pagkakataon, pagtanggap ng tawag o email para sa pangarap na trabahong inaplayan mo na tila malayo, o nakakaranas ng mga sandali ng kalinawan at insight kapag kailangan mo ang mga ito. Ang sabay-sabay ngunit kahanga-hangang mga pangyayaring ito ay maaari lamang maging kamay ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay. Nangako siyang gagawing perpekto ang mga bagay sa tamang panahon. Ang timing ng Diyos at ang timing natin ay hindi kailanman naging pareho. Siya ay palaging nasa oras at nasa landas. Minsan, kapag tayo ay nananalangin at naghahangad sa presensya ng Diyos, binibigyan natin siya ng isang takdang panahon upang gumawa ng pabor sa atin sa halip na hayaan siya na gawin ito sa tamang oras. Dahil alam niya ang simula mula sa wakas, nakakalimutan natin na hindi natin siya mapipilit na ibigay sa atin ang ating mga ninanais. Kapag hindi natin nakuha ang mga sagot sa ating mga panalangin, agad tayong lumipat sa ibang mga opsyon at nagiging nagdududa. Nagiging bigo at desperado ka, nalilimutan na alam ng Diyos kung kailan at paano dapat dumating ang pagpapalang hinahanap mo. Nagsisimula kang maghanap ng mga alternatibo upang makakuha ng mas mabilis na mga resulta na pinababayaan ang kanyang mga pangako sa iyo. Sa mga sandali ng iyong paghihintay sa perpektong timing ng Diyos, dapat kang manatiling tapat, nagtitiwala na hindi ka mabibigo ng Diyos. Hindi niya kailanman binabalikan ang kanyang mga salita, at tiyak na hindi siya maaaring magsinungaling dahil hindi siya tao. Hindi pa siya nahuhuli, hindi ngayon, kahit kailan. Bilang 2, kumpirmasyon mula sa mga tao. Isa sa mga paraan na mapapatunayan din ng Diyos na siya ang humuhubog sa iyong kapalaran ay sa pamamagitan ng pagkumpirma ng kanyang mga plano para sa iyong buhay sa pamamagitan ng iba. Maaaring ito ay iyong mga kaibigan, pamilya, o kahit na mga estranghero. Maaaring ito ay mga salita ng paghihikayat, patnubay, o paninindigan tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyong buhay. Dapat mong bigyang pansin ang mga mensaheng ibinabahagi ng mga taong ito.
Maaaring nakatanggap sila ng banal na pahiwatig mula sa banal na espiritu na sabihin ang mga salitang iyon sa iyo. Ang Diyos ay hindi bababa sa langit upang kumpirmahin at pagtibayin ang kanyang mga salita sa iyong buhay. Ito ay palaging sa pamamagitan ng mga taong nakikita mo sa paligid mo. Inilalagay niya sila sa mga madiskarteng punto sa iyong buhay at pinapayagan kang makipag-ugnayan ng malapit sa kanila sa tamang oras. Ang panlabas na pagpapatunay na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng lakas ng loob at lakas na kailangan mo upang iposisyon ang iyong sarili ng tama para sa susunod na yugto ng iyong buhay. Minsan, ito ay maaaring mga salita ng karunungan upang magbigay sa iyo ng kalinawan at direksyon. Malaki ang naitutulong ng mga salitang ito sa paghubog ng iyong mga iniisip at mga desisyon at nakakatulong sa iyong muling iayon sa plano ng Diyos. Minsan, maaaring ito rin ay ang pagpapadala ng Diyos sa iba upang kumpirmahin kung ano ang ginagawa niya sa iyong buhay. Ang isang magandang halimbawa ay ang kwento nina Elizabeth at Maria sa Lucas 1:41 -42. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, lumukso ang sanggol sa kanyang sinapupunan at napuspos si Elizabeth ng Espiritu Santo. Sa malakas na tinig, siya ay bumulalas, pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala ang anak na iyong isisilang. Ang mga salita ng pagpapala at pagpapatibay ni Elizabeth ay nagpatunay sa mga mahimalang pangyayari na naganap sa buhay ni Maria. Kaagad pagkatapos na pumasok si Maria sa tahanan ni Elizabeth, nang hindi nagsasalita, naunawaan ni Elizabeth kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay ni Maria. Ang kanyang pagpapahayag ng pagpapala ni Maria ay hindi lamang isang salita ng pampatibay loob kundi pati na rin isang pagpapatunay ng kamay ng Diyos na kumikilos sa buhay ni Maria. Napagtanto niya kay Maria kung gaano siya pinagpala na dinadala niya ang anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Dahil dito, agad na nalaman ni Maria na ginawa siya ng Diyos para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Inilagay si Elizabeth sa madiskarteng paraan upang ipaalala kay Maria kung gaano siya pinagpala at pinapaboran sa mga kababaihan. Kahit na may isang anghel na bumisita kay Maria, ang salita ng Diyos kay Maria ay nangangailangan din ng kumpirmasyon ng isang tao. Iyon ang dahilan kung bakit napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at binigyan siya ng ganoong pananalita. Mga minamahal, habang hinuhubog ng Diyos ang iyong kapalaran at hinuhubog ka para sa isang bagay na mas malaki, lagi niyang pagtitibayin ang kanyang mga salita o gagawa sa iyo sa pamamagitan ng magkakaibang mga medium. Ngunit ang pinakakaraniwang paraan ay sa pamamagitan ng mga taong nakakasalamuha mo araw-araw. Bilang 3, espiritual na paglago. Ang higit na espiritual na pag-ilaw at mas malalim na relasyon sa Diyos ay mga pangunahing palatandaan na hinuhubog ng Diyos ang iyong kapalaran. Sa panahong ito, bigla kang lumakas sa espiritu at nakikibahagi sa epektibong pakikipag-usap sa Diyos. Makakausap mo siya at marinig ang kanyang tugon tungkol sa halos bawat issue na nangyayari sa iyong buhay. Sinimulan mong unahin ang iyong relasyon sa Kanya at mas madalas mong hanapin ang Kanyang patnubay. Mga minamahal, kung nararanasan mo ang lahat ng ito ngayon, ito ay senyales na hinuhubog ng Diyos ang iyong kapalaran. Maaaring tawagin ka ng ilang tao sa paligid mo na isang panatiko, ngunit huwag ikompromiso ang iyong bagong natagpuang relasyon o subukang sumunod sa pamantayan ng mundo. Okay lang kung hindi nila naiintindihan kung ano ang nangyayari sa iyong buhay, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang pagkakaroon ng mas malalim na intimacy sa Diyos ay ang pinakamagandang bagay na mangyayari sa sinumang Kristiyano sa earth. Tangkilikin, i-maximize, at bumuo ng kapasidad para sa kung ano ang inihahanda sa iyo ng Diyos. Malapit mong matanto na inihanda ka ng Diyos para matupad ang isang mas malaking layunin. Bukod dito, sa antas ng iyong bagong espiritual na paglago, ikaw ay nagiging masyadong mainit para sa dyablo na hawakan o paghihirapan. Habang nararanasan mo ang espiritual na pag-unlad at mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos, matutuklasan mo na ang iyong pananampalataya ay pinalalakas at umuunat ng sabay-sabay. Magkakaroon ng ibang pagpapakita ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Magsisimula kang maranasan ang iba't ibang dimensyon ng Diyos.
Kahit na nahaharap sa mga hamon o kawalan ng katiyakan, mananatili kang hindi matitinag dahil mas kilala mo na ngayon ang Diyos at higit na nagtitiwala sa Kanya. Ang pinakakahangahangang bahagi ay na habang nararanasan mo ang espiritual na paglago, sinisimulan mong ipakita ang kaluwalhasyan at larawan ng Diyos ng higit pa kaysa dati. Sinasabi ng 2 Corinthians 3:18 at tayong lahat, na walang lambong na mga mukha ay nagmumuni-muni sa kaluwalhasyan ng Panginoon, ay nababagong anyo sa Kanyang larawan na may lalong lumalagong kaluwalhasyan, na nagmumula sa Panginoon na Siyang Espiritu. Kapag ang talatang ito ng Biblia ay unti-unting nagiging realidad mo, alamin na hinuhubog ng Diyos ang iyong kapalaran. Bilang karagdagan, ang iyong espiritual na paglago ay magpapalitaw sa iyong espiritual na kamalayan. Habang patuloy kang nananalangin at nagninilay-nilay sa salita ng Diyos, mas naaayon ka sa Kanyang presensya at patnubay. Ang mas mataas na espiritual na kamalayan na ito ay higit na makakaayon sa kalooban ng Diyos para sa iyo. Hindi ka na mahuhuli sa web ng mga pagsubok at pagkakamali. Makakakuha ka ng banal na patnubay mula sa Diyos at hindi mo na kailangang magpakagulo tungkol sa iyong pagpili sa karera, kapareha, trabaho, o mga desisyong nagbabanta sa buhay. Ihahayag ng Diyos ang Kanyang mga plano at layunin sa iyo sa malinaw at hindi mapagkamalang paraan. Ang paglalakbay ni Moises sa espiritual na paglago at supernatural na koneksyon sa Diyos ay nagsimula nang makatagpo niya ang nagniningas na palumpong sa bundok Horeb. Sa sandaling iyon, tinawag ng Diyos si Moises upang pangunahan ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto at tungo sa lupang pangako. Sa simula ay nag-aalangan at hindi sigurado sa kanyang mga kakayahan, kinuwestiyon ni Moises ang plano ng Diyos at ipinahayag ang kanyang mga pagdududa. Gayunpaman, habang patuloy na hinahangad ni Moises ang presensya ng Diyos, nakikinig sa kanyang tinig, at sumusunod sa kanyang mga utos, nakaranas siya ng malalim na espiritual na paglago at pagliliwanag. Ang pagtatagpong iyon ang simula ng pambihirang paglakad at pakikipag-ugnayan ni Moises sa Diyos, isang lalaking lumakad, nakipag-usap, at nananatili sa Diyos. Ma-enjoy mo rin itong hindi pangkaraniwang dimensyon ng Diyos. Ang parehong mga palatandaan at pagkabalisa na iyong nararanasan ay maaaring isang tawag sa isang mas malalim na larangan ng lapit sa Kanya. Huwag pansinin ito, sundin at sundin ang Kanyang pamumuno. Ito ang simula ng isang napakalaking bagay na ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Hindi kailangang magkaroon ng kahulugan basta't sigurado ka na ang Diyos ang nangunguna sa iyo. Sundin Siya. Ang espiritual na paglago ni Moises ay mahalaga sa paghubog ng kanyang kapalaran bilang pinuno ng mga Israelita. Sa kabila ng maraming hamon, pagkabigo, at sandali ng pagdududa, nanatiling matatag si Moises sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang matalik na relasyon sa Diyos, tinupad ni Moises ang kanyang tungkulin na akayin ang mga Israelita mula sa pagkaalipin, gabayan sila sa ilang, at ihanda sila sa pagpasok sa lupang pangako. Ang kanyang pakikipagtagpo sa Diyos ay nagbago at humubog sa kanyang buhay. Ano pang mga palatandaan ang nagpapatunay na hinuhubog ng Diyos ang iyong kapalaran? Bilang 4, mga hindi inaasahang pagkakataon at pagkikita. Ang mga hindi inaasahang pagkakataon at mahimalang bukas na mga pinto ay isa pang palatandaan na hinuhubog ng Diyos ang iyong kapalaran. Ang mga pagkakataong hindi ka kwalipikado at hindi inaasahang darating sa iyo ay naging iyong bagong trend. Nakakaranas ka ng serye ng mga mahimalang bukas na pinto sa iyong pananalapi, karera, kasal, relasyon, at akademya. Ang lahat ng iyon ay maaari lamang maging gawain ng Diyos. Si Joseph ay isang kabataang lalaki na nakaranas ng maraming hamon, kabilang ang pagbebenta sa pagkaalipin ng kanyang mga kapatid. Sinalubong niya ang mga hindi inaasahang pagkakataon at mahimalang bukas na mga pinto na naging turning point ng kanyang kwento. Minarkahan ito ang katuparan ng marami niyang pangarap. Ang isa sa mga hindi inaasahang pagkakataon na nakatagpo ni Jose ay nang ipatawag siya sa harap ni Paraon upang bigyang kahulugan ang kanyang mga panaginip. Nabagabag si Paraon sa mga panaginip na walang sinuman sa kanyang kaharian ang makapagpaliwanag.
Sa pamamagitan lamang ng interbensyon ng Diyos ay nakapagbigay si Joseph ng tumpak na interpretasyon. Inihayag din ng Diyos ang panaginip sa kanya. Ito ay humantong sa paghirang kay Jose bilang pangalawa sa pinuno sa buong Ehipto, isang posisyon na hindi niya akalain na makakamit niya. Binigyan ng Diyos si Joseph ng mga pagkakataong hindi niya inaasahan, at kalaunan ay nakatulong ito sa kanya na makamit ang kanyang kapalaran. Sino ang mag-akala na ang isang estranghero at dating alipin tulad ni Jose ay magiging punong ministro sa buong Ehipto? Sa totoo lang, ito ay isang di inaasahang pagkakataon, isang pagkakataon na hindi ibinibigay sa sinuman kundi sa isa na may takot at sumusunod sa Diyos ng buo. Ang hindi inaasahang pagkakataong ito ay hindi lamang nagligtas sa Ehipto mula sa gutom kundi nagsilbing isang salik na nag-ugnay na muli kay Joseph sa kanyang matagal nang nawawalang pamilya. Tinupad nito ang mga pangarap at propesya na ipinahayag niya sa kanila kanina, ang mga panaginip na nagdulot ng puot na nagtulak sa kanya sa larangan ng mga hindi inaasahang pagkakataon. Hindi lahat ng masamang sitwasyon o hamon sa iyong buhay ay sinadya upang sirain ka. Ang ilan ay magdadala sa iyo sa iyong pinakadakilang posisyon. Napagtanto ni Joseph na hinuhubog ng Diyos ang kanyang kapalaran sa pamamagitan ng proseso. Sa aklat ng mga gawa, mababasa mo ang tungkol sa pagbabalik loob ni Saulo, na kalaunan ay nakilala bilang si Apostol Pablo. Si Saul ay isang napakasamang mang-uusig sa mga Kristiyano, hanggang sa makatagpo siya ng hindi inaasahang pagkakataon nang magpakita sa kanya si Jesus sa daan patungo sa Damascus. Binago ng engkwentro na ito ang salaysay ng buhay ni Saul at humantong sa kanya na maging isa sa mga pinakakilalang apostol sa sinaunang simbahang Kristiyano, na sumulat ng marami sa mga sulat sa Bagong Tipan. Si Pablo ay nagkaroon lamang ng isang pakikipagtagpo sa Diyos na humantong sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa at kalayaan mula sa walang hanggang paghatol. Isang pagkakataon iyon na hindi niya inaasahan dahil sa mga ginawa niya noon. Katulad ni Apostol Pablo, isang solong pakikipagtagpo lamang sa Diyos ang makapagbibigay sa iyo ng 1,000 hindi inaasahang pagkakataon na maglalagay sa iyo sa napakataas na pedestal. Kapag nananatiling bukas ka sa pamumuno ng Diyos, nagtitiwala sa kanyang takdang panahon, at humakbang ng may pananampalataya kapag may mga hindi inaasahang pagkakataon, hinahayaan mo siya na gumawa at para magawa mo ang kanyang layunin sa iyong buhay, tulad ng ginawa niya kay Joseph. Sa pamamagitan ng mga halimbawang ito, makikita mo na ngayon na magagamit ng Diyos ang mga hindi inaasahang pagkakataon para akayin ka sa mga landas na hindi mo akalain para sa iyong sarili. Ganap na tinutupad ang kanyang plano para sa iyong buhay at nagdadala ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Numero 5, isang avenue to heal. Ang pagpapagaling ay isa pang palatandaan na hinuhubog ng Diyos ang iyong buhay at sadyang ginagabayan ka sa landas ng kanyang kalooban para sa iyo. Kung pakiramdam mo ay hinihimok ka ng Diyos na palayain ang mga nakaraang sakit, maling katangian ng pagkatao, at emosyonal na trauma ng matagal ng edad, at patuloy kang nagkakaroon ng mga trigger mula sa hindi nalutas na mga kaganapan sa iyong pagkabata, sinusubukan ka ng Diyos na dalhin ka sa isang lugar ng kabuuan. Maaaring simulan ng Diyos na akayin ka tungo sa emosyonal at mental na pagpapagaling. Ang iyong mental na kagalingan ay mahalaga sa Diyos. Ang hiling niya para sa iyo ay matanggap ang kabuuan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Naiintindihan niya ang papel na ginagampanan ng iyong kagalingan sa pagtahak sa landas ng iyong kapalaran. Ito ang dahilan kung bakit ang malusog na buhay ay plano ng Diyos para sa iyo. Kapag inihatid ka niya sa muling pagbabalik-tanaw sa mga masasakit na nakaraan na hindi pa nareresolba, gusto niyang gawin ka. Bigla ka bang nakaramdam ng pangangailangan na mapalapit sa ilang tao na nagkasala sa iyo sa nakaraan? Nararamdaman mo ba na kailangan mong makipag-usap sa isang tao tungkol sa masakit na karanasang iyon? Marahil ay may kaguluhan pa sa mga banal na kasulatan ng kagalingan at kabuuan. Pinapatnubayan ka ng Diyos. Maaaring mukhang mahirap itong lugar para sa iyo dahil mas gugustuhin mong hindi bisitahin ang nakaraan. Alam ng Diyos na hindi mo lubos na maibibigay ang iyong makakaya sa tungkuling ibinigay niya sa iyo hanggang sa gumaling ka sa nakaraan. Ito ang dahilan kung bakit siya unang magdadala sa iyo sa lugar ng pagpapaalam.
Gusto niyang bawasan mo ang bigat na dinadala mo. Mateo 11:28 -20, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbaba sa puso, at inyong masusumpungan. Magpahinga para sa inyong mga kaluluwa. Ang pagpapagaling ay isang proseso, at hindi ito isa sa pinakamadaling bagay na magawa. Kapag pinabalik ka ng Diyos sa mga lumang sugat at masasakit na karanasan sa pagkabata, maaaring tila isang roller coaster ride para sa iyo. Sa bawat araw na lumilipas, maaaring hindi mo makita ang mga pagbabago o maunawaan ang dahilan kung bakit dinadala ka ng Diyos sa yugtong ito. Nais niyang pakawalan ang mga tanikala na nagpatali sa iyong isip at damdamin sa takot at kababaan. Ang isa pang paraan para sa pagpapagaling ay kapag sinusuri ng Diyos ang estado ng iyong puso sa pagpapatawad. Kapag pinanghahawakan mo ang mga pagkakasala, ibinabalik ka nila at pinapapagod ka sa pag-isip. Sinadya ng Diyos kung ano ang tumatakbo sa iyong isipan. Nais niyang maranasan mo ang isang buhay na walang hanggang kapayapaan at kagalakan. Ito ang mga bunga ng banal na espiritu, at ang hindi pagpapatawad ay hindi nagpapahintulot sa kanila na umunlad. Ito ay tulad ng isang damo na sumasakal sa bunga ng Diyos sa iyong buhay mula sa pagbubunga at paggawa ng masaganang ani. Ginawa ng Diyos ang puso ni Joseph tungkol sa hindi pagpapatawad. Dinala ni Joseph ang galit at sakit mula sa kasamaang sinadya ng kanyang mga kapatid sa kanya. Malaking bahagi ng kanyang pagkabata ang na-miss ni Joseph dahil wala siyang gabay ng kanyang mga magulang. Walang anumang anyo ng kaaliwan para kay Joseph nang siya ay itapon sa bilangguan. Nag-iisa lang siya, at normal na sa kanya ang pagpigil sa hinanakit na nararamdaman. Gayunpaman, dinala ng Diyos si Joseph kung saan natutunan niyang pakawalan ang sakit na iyon. Pinatawad niya ang kanyang mga kapatid sa mga kasalanan at maling ginawa nila sa pagtrato sa kanya ng masama. Nakahanap si Joseph ng tunay na kapahingahan sa huling bahagi ng kanyang kwento dahil pinahintulutan niyang gawin ng Diyos ang kanyang puso. Binigyan siya ng Diyos ng isa pang pagkakataon na makahanap at magpahayag ng pagmamahal sa kanyang pamilya, at hinangad niyang makita ang marami sa kanyang mga inapo. Genesis 50, 22-23, si Jose ay nanatili sa Ehipto, kasama ang buong angkan ng kanyang ama. Nabuhay siya ng 0 taon at nakita ang ikatlong salinlahi ng mga anak ni Ephraim. Gayon din, ang mga anak ni Makir na anak ni Manases ay isinilang sa mga tuhod ni Jose. Kapag napansin mo ang isang siko sa iyong puso na patawarin ang mga taong nagkasala sa iyo, sinusubukan ng Diyos na gawin ang iyong mga damdamin. Alam niyang magagamit ng kaaway ang mga emosyonal na pasanin na ito para pigilan ka sa pagkamit ng iyong kinabukasan. Ganito talaga ang nangyari kay Moses. Bagaman siya ay isang tapat at mapagpakumbabang pinuno sa harap ng Diyos at ng mga tao, hindi siya nakarating sa lupang pangako. Bakit? Hindi siya makapagtiwala sa Diyos ng sapat upang sundin ang mga tagubilin. Sa halip, hinayaan niya ang mga reklamo ng mga Israelita na magtulak sa kanya sa pagsuway sa Diyos sa pamamagitan ng galit. Kailangan mong hayaan ang Diyos na kontrolin ang iyong emosyonal na bagahe. Habang dinadala ka niya sa proseso ng pagpapagaling, dapat mong yakapin ito kahit gaano pa ito kahirap. Hinahangad niyang baguhin ang iyong pangunawa sa iyong sarili at sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng isang bagong pagkakakilanlan. Nais niyang maging ganap kang handa para sa kanyang mga pagpapala, kaya dapat mong bigyan siya ng daan sa iyong mga damdamin. Bilang ika-6, mga banal na tagubilin. Sa tuwing nais ng Diyos na patatagin ka para sa isang maluwalhating tadhana, nagsisimula siyang magsalita sa iyo. Ang kanyang boses ay halos nakamaskara sa mga tagubilin. Nakakakuha ka ba ng mga tagubilin sa bawat lugar ng iyong buhay? Madalas mo bang nararamdaman na ikaw lang ang namumuhay ayon sa mahigpit na mga tuntunin mula sa Diyos? Siya ang humuhubog sa iyo para sa kinabukasan. Bagamat mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak, inilalagay niya ang isang espesyal na kahilingan sa kanyang mga pinili.
Nais niyang mamuhay kaayon sa kanyang kalooban para sa iyong buhay, kaya ginagabayan ka niya ng mga tagubilin. Kadalasan, ang mga tagubiling ito ay parang parusa dahil sa kanilang kabigatan. Ngunit dapat mong kilalanin na ang mga intensyon ng Diyos para sa iyo ay kanyang pinakamahusay. Kung hindi mahalaga na maihatid ka sa hinaharap na kanyang idinisenyo, hindi kanya ilalagay para dito. Kapag hinihiling sa iyo ng Diyos na huwag gumawa ng isang bagay na karaniwang hindi kasalanan, sinusubukan kanyang italaga. Isipin si Samson at ang sinabi ng Diyos sa kanyang mga magulang. Hindi siya dapat mag-ahit ng kanyang buhok habang siya ay nabubuhay. Iyon ang pinakamahalagang bahagi ng paggawa ng lalaking si Samson. Hindi masamang mag-ahit, ngunit pagdating kay Samson at sa usapin ng kanyang kapalaran, kailangan niyang sundin ang mga tagubilin ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo dapat timbangin ang mga tagubilin ng Diyos ayon sa mga pamantayang moral. Kung hinihiling sa iyo ng Diyos na gawin ito, may dahilan. Maaaring ito ay dahil mahalaga ito sa yugto ng pagbuo ng iyong kapalaran. Ang anghel ng Panginoon ay may mahigpit na tagubilin para kay Zacarias, ang ama ni Juan Bautista. Kinailangan siyang bigyan ng pangalang John dahil ito ay mahalaga sa paghubog ng kanyang kapalaran. Ang isa pang pangalan ay maaaring maling pangalan, kahit na ito ay hindi isang kakaibang bagay na dapat gawin. Nais din niyang makita kung gaano kakatotoo sa iyong pangako sa kanya. 1 Juan 5:23, ganito natin nalalaman na tayo ay umiibig sa mga anak ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at pagtupad sa kanyang mga utos. Sa katunayan, ito ang pag-ibig sa Diyos, ang tuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Ang lawak ng pagtitiwala sa iyo ng Diyos sa mga atas ay nakasalalay sa postura ng iyong puso patungo sa Kanya. Kapag nalaman niya na kailangan mong buuin ang iyong antas ng pangako, inilalagay ka niya sa isang proseso na maglalantad sa iyong kahinaan upang magkaroon ka ng lakas. Kunin si Jonas, halimbawa. Sinabi ng Diyos sa kanya na maghatid ng mensahe sa mga tao ng Nineve. Siya ay nag-aalangan at hindi makasunod sa Diyos dahil pakiramdam niya ay may iba pang bagay na maaari niyang pagtuunan ng pansin. Walang ibang paraan ng Diyos, kaya iginiit niya si Jonas. Hinarang niya ang kanyang paglalakbay, at ang sumunod na napagtanto ni Jonas ay nasa tiyan siya ng isang isda. Doon niya natagpuan ang pagsisisi at nakatuon sa Diyos. Si Abraham, gayunpaman, ay iba. Hindi niya tinanggihan ang alinman sa mga tagubilin ng Diyos, ngunit gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng ibang dinamika sa kanyang buhay. Itinayo ng Diyos si Abraham sa pamamagitan ng mga tagubilin na kanyang sinunod. Una siyang hiniling ng Diyos na lisanin ang bahay ng kanyang ama, at sa tuwing siya ay sumunod, may nagbabago sa kanyang buhay. Kinuha ng Diyos si Abraham sa pamamagitan ng mga tagubilin kung saan natutunan niya ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga tao. Bilang 7, mga panahon ng paghihiwalay. Kapag inihahanda ka ng Diyos para sa kanyang kalooban, kailangan mong dumaan sa paghihiwalay. Ito ay isang panahon kung saan makakaharap ka ng maraming abala at kawalan ng katiyakan. Magsisimula kang makaramdam na parang gumuho ang iyong buong mundo dahil tila walang gagana. Itataboy ka ng Diyos mula sa lahat patungo sa isang lugar kung saan ka nag-iisa. Kapag naramdaman mong huminto ang lahat ng bagay sa paligid mo na parang walang paraan, dadalhin ka ng Diyos sa panahon ng paglago. Dumaan din si David sa isang yugto kung saan naramdaman niyang nawala siya. Sinasabi ng Roma 5:3-4, hindi lamang gayon, kundi ipinagmamalaki rin natin ang ating mga pagdurusa, sapagkat alam natin na ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiyaga, tiyaga, ugali, at pagkatao, pag-asa. Ang sitwasyong kinaharap niya ay nagtulak sa kanya sa panahon ng paghihiwalay. Ang mga aral na natutunan niya mula sa leon at oso ay hindi sapat para pangasiwaan niya ang trono bilang hari. Kinailangan siyang gawin ng Diyos sa isang sandali ng paghihiwalay. Ang panahon ng paghihiwalay ay ang daan ni David para matuklasan ang kanyang lugar sa kalooban ng Diyos. Si David ay maaaring makipaglaban sa isang oso at isang leon, ngunit wala siyang alam tungkol sa pamumuno sa isang hukbo.
Alam ng Diyos na kailangan niyang matuto dahil may mga laban siya para manalo. Sa paghihiwalay, si David ay napunta mula sa pagiging isang hukbo na humarap kay Goliath tungo sa isang commander ng mga hukbo. Natutunan din ni David ang lugar ng pamumuno ng Diyos na isa sa kanyang mga pangunahing halaga. Iginagalang niya ang Diyos at iginagalang ang mga tagubilin. Gumalaw lamang siya nang hilingin sa kanya ng Diyos, hinubog siyang maging isang tao ayon sa puso ng Diyos. Kapag nakita mo ang Diyos na naghahayag ng mga palatandaang ito, dapat mong tiyakin na ikaw ay nauunawaan ang iyong mga panahon. Dapat mong matutunang alisin ang mga distractions at tumuon sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Kapag tinawag ka ng Diyos sa paghihiwalay, hayaan siya na gawin ang kanyang gawain sa iyong buhay. Dapat mo ring matutunang ihinto ang pagmamadali sa mga panahong pinagdaraanan ka ng Diyos. Dapat mong pahintulutan itong tumahak sa landas nito upang ang gawain ng Diyos sa iyong buhay ay maging ganap. Kapag hinihiling niya sa iyo na gumugol ng oras sa pananalangin at pag-aaral ng salita, dapat kang tumugon sa pagsunod at pagkakapare-pareho. Kailangan mong panatilihin ang isang mukha ng kagalakan habang dumadaan ka sa mga prosesong ito. Dapat mong kilalanin na ang mga ito ay para sa iyong pag-angat. Kailangan mong maging sensitibo sa mga pagkakataong hatid ng Diyos sa iyong paraan. Sa pamamagitan ng pananatili sa pagdududa, nakakaligtaan mo kung ano ang inilaan ng Diyos para sa iyo. Unawain ang dinamika ng perpektong timing ng Diyos at magpahinga sa kanyang patnubay. Kapag sinimulan ng Diyos na turuan kang bumitaw upang makapagsimula ka ng isang paglalakbay tungo sa kabuuan, dapat kang maging bukas ang isipan. Habang naririnig mo ang patnubay ng Diyos, dadalisayin ka niya at ihahanda ka para sa iyong mga pagpapala. Manalangin tayo. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa paghubog ng aking kapalaran at paggabay sa akin, tungo sa iyong perpektong kalooban para sa aking buhay. Salamat sa pagtulong sa akin na makilala ang mga tanda ng iyong kamay na gumagana sa aking buhay at magtiwala sa iyong banal na oras at proteksyon. Tiningnan mo ako ng may empatya at nakita mong karapat-dapat ako kahit na hindi ako karapat-dapat. Iyong ginawang kagalakan ang aking mga luha at binigyan mo ako ng higit pang dahilan upang magtiwala sa iyong banal na pangalan. Dahil doon, Panginoon, nagpapasalamat ako. Mahal na Panginoon, isinusuko ko ang aking sarili sa bawat kalooban mo at nagtitiwala sa iyong plano para sa aking buhay. Gabayan mo ako, suportahan, at gabayan ako tungo sa pagtupad ng iyong layunin para sa aking buhay ng may pagmamahal at biyaya. Naway lumakad ako ng may pananampalataya, sumusunod sa iyong pamumuno ng may tapang at lakas. Bigyan mo ako ng lakas na lumakad ng may pananampalataya at lakas ng loob na yakapin ang mga pagkakataon. Bigyan mo ako ng kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa habang hinahabol kita ng buong puso. Panginoon, tulungan mo akong laging alalahanin ang iyong layunin para sa aking buhay at parating luwalhatiin si Kristo. Gayunpaman, aminado ako na hindi ko magagawa ang lahat ng ito ng mag-isa. Sinasabi ng Biblia na ang aking katuwiran ay parang isang maruming basahan sa iyo. Kaya naman, dalangin ko na palakasin mo ako at tulungan akong matupad ang aking layunin at tadhana. Bigyan mo ako ng biyayang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo ako ng pusong hindi hilig sa kasiyahan ng mundo. Bigyan mo ako ng biyayang ituon ang aking mga mata sa iyo ng lubusan, tulad ng ginawa ni Job. Kahit sa pinakamadilim kong gabi at pinakamahirap na araw, turuan mo akong manatiling matatag at tiwala na ililigtas mo ako. Pagbutihin mo ang aking pananampalataya, Panginoon, tulad ng pagpapahusay mo kay Abraham, na ginawa siyang itinuring na ama ng pananampalataya. Hayaang maging matatag ang aking pananampalataya, kahit sa mga sitwasyong nagbabanta sa buhay, dahil alam kong ililigtas mo ako tulad ng pagligtas mo kay Daniel mula sa mga leon at yungib ng leon. Ama, alam ko na ang aking mga kasalanan ay maaaring makahadlang sa lahat ng aking hiniling sa iyong pangalan, at alam ko na ang mga kasalanang iyon ay laging nasa harapan ko. Ngunit, Panginoon, hinihiling ko na hugasan mo ako upang maging kasing puti ng nyebe. Lumikha ng isang tamang espiritu sa loob ko na gagabay sa akin sa lahat ng bagay na magdadala lamang sa iyo ng kagalakan.
Tulungan mo akong manatili sa landas ng katuwiran na aking pinili ngayon at magpakailanman. Makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo para sa mga panalangin ito ngayon. Salamat sa aking pamilya, kaibigan, at mga mahal sa buhay. Salamat sa hindi mo pagkakait sa iyong espiritu sa akin. Kaya't hinihiling ko na ang iyong pag-ibig, awa, at biyaya ay patuloy akong ituloy sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At mangyari nawa ang iyong kalooban sa aking buhay, at naway mahayag ang iyong kaluwalhasyan sa pamamagitan ko upang makita ng mga tao na, sa totoo lang, ginagawa mo ito para sa akin. Salamat, Panginoong Hesukristo, sa pagsagot sa aking mga panalangin. Ito at marami pang iba ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, huwag mag-atubiling i-click ang like button. Mangyaring mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nagbabago sa buhay. See you sa susunod. Mananatiling pinagpala.